It's a privilege and an honor to be with you this morning. Isang karangalan na siya ay makasama natin ngayong umaga. My husband is very jealous that he is not here. Kaya naiinggit si Pastor Larry kaya wala siya dito. I said, no, you cannot come to the women's conference, Hindi ka maaaring pumunta sa gawain ng mga kababaihan. but he will be here in February. Pero sa February, makasama natin ulit si Pastor Larry Neves. God is good, isn't he? Mabuti ang Diyos, amen! I want to talk to you this morning about God sees you. Gusto niya mangusap ngayong umaga sa patungkol sa nakikita tayo ng Diyos. You are the one that God sees. Nakikita ka ng Diyos. And the first thing that I want to look at in this message is sinned against. At yung tao na gusto niyang ibahagi sa atin ngayon, yung taong higit pa sa nagkasala. Many in you just feel exhausted. You feel tired. Marami sa atin na para bang pagod na tayo. You have been carrying wounds for years that you've never spoken aloud. Dala-dala mo ang sugat sa loob ng napakaraming taon na hindi mo sinasabi. Many may feel like you have been sinned against. Marami sa inyong pakiramdam na para bang ikaw yung nagkasala. You might even feel invisible Marahil pakiramdam mo na hindi ka napapansin. to the world, to your families, perhaps even to God. Sa daigdig na ito, ng iyong pamilya o kaya higit pa sa daigdig na ito. I want to talk a little bit this morning about Hagar. Gusto niya mangusap sa atin ngayong umaga patungkol kay Hagar. Hagar was a servant. Si Hagar ay isang alipin. She was a foreigner. Siya ay hindi nasa ibang lugar, taga-ibang lugar. She was used by powerful people and discarded. Siya ay ginamit ng mga makapangyarihang tao at inabandona. She was alone in the desert with a dying child and no hope. Siya ay mag-isa sa disyerto na may dalang anak na wala nang pag-asa. And yet our God found her. Pero ang ating Diyos natagpuan siya. God named her and God spoke to her. Ang Diyos pinangalanan siya at kinausap siya. And God provided for her and her son. At ang Diyos ay nagbigay para sa kanya at sa kanyang anak na lalaki. So I just want you to connect with Hagar a little bit this morning. Gusto niya na tayo ay makipagkonekta kay Hagar ngayong umaga. This woman is in the desert. Ang babaeng ito ay nasa isang disyerto. So if you can see that in your mind, Kung titingnan ninyo, iisipin natin sa ating mga kaisipan, let's just pretend that we are in the hottest day in May in Metro Manila. isipin natin na tayo ay nasa Metro Manila na ngayong May ay napakainit. If you do not have an umbrella, it's like fire above you. Kung wala kang dalang payong, para bagang yung apoy nasa ulunan mo. And Hagar was in the desert, so she had nothing but sand. Si Hagar nasa disyerto, walang anino o wala siyang maaring pagtaguan ng init. She did not even have a tree to give her shade. Wala nga siyang makitang puno para makasilong man lang. Not a living thing was in sight. Walang ibang nabubuhay. Wala siyang nakikita. So here is this woman, she's sitting on the ground in terrible heat. Kaya isang babae na nakaupo sa buhangin, sa napakatinding init, She's turned her back to her child that's dying because she doesn't want to watch him die. iniwan niya yung kanyang anak na lalaki na halos mamamatay na dahil ayaw niyang makita ito na mamatay. She has no water. Wala siyang dalang tubig, She has no food. walang pagkain, She has no money. walang pera, She has no husband to protect her. wala siyang asawa na magpuprotekta sa kanya. She has no family that she can run to. Wala siyang pamilya na maaari niyang matakbuhan And she has no future that she can see. at wala siyang kinakaharap na nakikita. And the worst part is, she did not even choose this desert. Higit sa lahat, sa napakasamang pangyayaring ito, hindi niya pinili na mapunta sa isang disyerto. She was brought here by the choices and the sins of other people. Siya ay naandala doon sa disyerto dahil sa kasalanan ng ginawa ng ibang tao. She did not deserve to be there. Hindi siya karapat-dapat na nandoon sa lugar na yon. She is weeping, she's crying. Siya ay umiiyak, Hot, abandoned, hopeless tears are falling into the sand. kaya lumuluha siya ng kanyang mga luha ay tumutulo sa buhangin na iniwan na walang pag-asa. And this is Hagar. At ito ay si Hagar. I wonder today if we look around into our hearts, Gusto niya makita sa atin ngayong umaga na tingnan natin yung puso ni Hagar. maybe something in your life you can recognize how this woman O felt. kaya sa iyong puso na makikilala mo kung ano yung nararamdaman ni Hagar. Maybe you have sat in your own desert. Marahil meron kang itinalagang disyerto sa buhay mo. Maybe you feel like you are forgotten. Marahil pakiramdam mo na ikaw ay kinalimutan o tinalikuran. Maybe you carry a pain that no one else can see. Marahil meron kang daladalang sakit na hindi nakikita ng iba. You might feel like God has lost your address. Maaaring pakiramdam mo na iniwan ka ng Diyos. Today I want to tell you what God told Hagar.
Gusto niyang malaman mo ngayong umaga kung ano yung sinabi ng Diyos kay Hagar. in the middle of the worst moment of her life. Sa kalagitnaan na napakatinding pagsubok sa kanyang buhay. And I believe that he's saying something to us this At morning. naniniwala siya na meron ding sasabihin ng Diyos ngayong umaga sa bawat isa sa atin. Who is Hagar? Sino si Hagar? What is her story? Ano yung kanyang kwento? What is her pain? Ano yung kanyang sakit? Genesis chapter 16 and 21. Sabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, Kabanata 16, We're not going to read it all today. hindi natin yan babasahin lahat yan. But as you read that, she is a woman more sinned against than sinning. Siya yung babae na pakiramdam niya na higit siyang nagkasala kaysa doon sa nagkasala. But this morning, before we hear what God said to Hagar, Pero ngayong umaga, bago natin marinig kung ano yung sinabi ng Diyos kay Hagar, we have to understand what had been done to Hagar. kailangan nating maintindihan kung ano ang nangyari kay Hagar. God never asked us to pretend that pain is not real. Ang Diyos hindi yan magpapakita sa atin o ipaparamdam sa atin na yung sakit na hindi totoo. Hagar was an Egyptian slave girl, At si Hagar ay isang taga-Ehipto na aliping babae. a slave and a servant in the house of Abraham and Sarah. Si Hagar ay isang alipin na naglilingkod sa tahanan ni Abraham at ni Sarah. She had no power, no rights, and her life belonged to her mistress. Wala siyang kapangyarihan na ang kanyang buhay ay nakatalaga lamang sa kanyang mga amo. Whatever Sarah commanded, Hagar was required to do. Anumang sabihin, iuutos ni Sarah, kailangang gawin ni Hagar. She had no voice and no choice. Wala siyang tinig at wala siyang pagkakataon na mamili. And I believe this morning that some of you in this place At naniniwala siya ngayong umaga na isa sa inyong sa lugar na ito know what it's like not to have no voice, ay pakiramdam mo na para bagang wala kang tinig. to live under the authority of someone who did not love you. Na ikaw ay naninirahan sa merong namamahala sa iyo na hindi ka mahal. To be treated less than you are worth. Na ikaw ay tinatrato na bagang walang pakinabang. God knows. Alam ng Diyos. She did not ask to be placed in that situation. Hindi niya gusto na siya ay malagay sa sitwasyong iyon. It was Sarah's idea. Yun ay kaisipan ni Sarah. You know the story when Sarah could not conceive a child. Alam natin yung kwento nung si Sarah ay hindi pa magkaanak. She said to her husband Abraham, Sinabi niya sa kanyang asawang si Abraham, "Take my servant Hagar. kunin mo yung aking alipin na si Hagar. Perhaps I will have a family through her." Baka maaari tayong magkaroon ng pamilya o anak sa kanya. And Hagar, a slave woman, had no power to refuse her At mistress. si Hagar bilang isang alipin, walang kapangyarihan, kailangan niyang sumunod sa kanyang amo. She was given to Abraham. At siya ay ibinigay kay Abraham. She was used to solve a problem that was not hers. Ginamit siya ni Sarah na sa problema na hindi naman niya problema. And we know that she became pregnant with Ishmael. Alam natin na siya ay nabuntis at nagkaanak na ang anak niya ay si Ismael. And I'm sure that she felt some pride. At sigurado siya, ang pakiramdam niya na si Hagar ay merong pagmamataas. She was carrying the child of the head of the household. Daladala niya yung anak na ang kanyang ama ay yung pinuno sa tahanan. But that brief moment of dignity was quickly destroyed. Pero yung kanyang pagmamataas na yun ay kagyat lamang at nawala. Sarah became very jealous and very harsh. At si Sarah ay naging siloso at naging masama sa kanya. She treated Hagar with such cruelty that Hagar ran away into the desert. At pinakitunguhan niya si Hagar ng masama hanggang sa si Hagar ay pumunta sa isang disyerto. That was the first time. At yun yung unang pagkakataon. And years later, they cast her out permanently. At isang taon na makalipas, pinalayas na sila hanggang si Hagar ay makarating sa isang After disyerto. Isaac, the child of promise, was born to Sarah, Hanggang si Isaac na isang anak ng pangako ay maipanganak na ni Sarah. there was no room for Hagar and her son Ishmael. Wala nang lugar si Hagar at sa kanyang anak na si Ismael. And Sarah said to Abraham, "Get rid of the slave woman and her son." At sabi ni Sarah, palayasin mo na ang babaeng ito at ang kanyang anak. And Abraham early one morning gave Hagar a little bit of bread and a bottle of water and sent her away into the desert with the child. At isang umaga, si Abraham gumising ng maaga, binigyan niya ng tinapay at maliit na tubig at ang kanyang mag-ina na si Hagar at si Ismael ay pinalayas. The bread ran out, Ang tinapay ay naubos, the water ran out, ang tubig ay naubos, and her strength ran out. at ang kanyang lakas ay naubos. And she sat down under a scrubby little bush, At naupo siya doon sa maliit na puno, turns her back on her son that's dying, iniwan niya yung kanyang anak na halos ay mamamatay na, and she wept. at siya ay umiyak. So this woman was more sinned against than she was sinning. Kaya ang babaeng ito ay higit na nagkasala kaysa doon sa nagkasala.
by the powerful people in her world. ng mga makapangyarihang tao sa kanyang daigdig. Abraham and Sarah made decisions for their own benefit Si Abraham at si Sarah ay nagpasya para sa kanilang kapakanan, that destroyed Hagar's life. na ang buhay ni Hagar ay napasama. And she had to bear the consequences of their choices. At si Hagar, dala-dala niya ang consequences She ended up in the desert because of what they did, not what she did. ni Abraham at ni Sarah na napunta siya sa deserto sa mga bagay na hindi niya ginawa, kundi ng mga taong nakagawa sa kanya. Maybe you are sitting here today and you are carrying that pain Marahil katulad ni Hagar, nakaupo ka ngayon at meron kang daladalang sakit that was put upon you by other people's choices and someone else's sin, na dinala ng ibang tao kaysa sayo or by someone else's cruelty. o dahil sa mga taong masama ang pakikitungo sa iyo. So you too this morning are in Hagar's story. Kaya ikaw ay katulad sa sitwasyon ni Hagar ngayong umaga sa kanyang kwento. God has something to say to you. At ang Diyos ay mayroong bagay na gusto niyang sabihin sa iyo. Have you ever felt that you were suffering because of something that someone else did? Nararamdaman mo ba na ikaw ay nahihirapan dahil may mga taong gumawa sa iyo? Not your own fault? Hindi dahil sa ikaw yung nagkasala o mali. And the second thing this morning, At ikalawang bagay ngayong umaga, the question that changed everything. ang katanungan na nagbago sa lahat. Genesis 21:17, Sabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, and the Lord says to her, "What troubles you, Hagar?" at sinabi ng Diyos sa kanya, ano ang nagkakapagpababalisa sa iyo, Hagar? So I told you, Hagar is in the worst moment of her life. Kaya sinasabi niya sa inyo na si Hagar ay nandoon sa sitwasyon na napakatindi, napakasama na kanyang nararanasan. She has given up all hope. She's in despair. At siya ay halos nawalan na ng pag-asa at daladala ang kalungkutan. And at that moment, At sa sandaling iyon, God speaks. ang Diyos ay nangusap. God did not send a prophet. Ang Diyos ay hindi nagpadala ng propeta. God did not write it in the clouds. Ang Diyos hindi siya sumulat doon sa mga ulap. He comes himself. Siya ay pumunta roon And he asked her a question. at tinanong si Hagar ng isang katanungan. When we first hear that, it might almost seem strange. At nung kanyang nabasa ito o narinig ito, ay nagtaka siya. What troubles you, Hagar? Sabi ng Diyos sa kanya, ano ang nakakapagbalisa sa iyo, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the boy where he is. Huwag kang matakot sapagkat naririnig ng Diyos ang tinig ng iyong anak na lalaki. Nasaan siya? She's dying in the desert. Siya ay halos mamatay na doon sa disyerto. Surely God can see what is wrong. At naniniwala ako, alam ng Diyos at nakikita ng Diyos kung ano ang nangyayari at anong mali. The question's not an insult. It's not to torment her. Ang katanungan tinanong ng Diyos kay Hagar ay hindi para pahirapan siya o insultuhin siya. But it is one of the most tender things God has ever said to a human being. Subalit ito yung napakagandang bagay na sinabi ng Diyos sa isang tao. So let me show you what is hidden in this question. Gusto niyang sabihin sa atin ngayong umaga kung ano yung mga nakatago sa likod ng katanungang ito. It reveals four things to us. Ito ay nagpapakita ng apat na bagay. Number one, God had not lost her. Una, ang Diyos ay hindi iniwan si Hagar. She thought she was completely alone, Ang pakiramdam ni Hagar ay siya ay nag-iisa na lang. lost in the desert where no one knew her name or her address. Nasa isang disyerto na walang nakakakilala sa kanya at wala siyang tirahan. But God's question proves something. Pero ang katanungan ng Diyos ay nagpapatunay ng isang bagay. He knew exactly where Hagar was. Alam ng Diyos kung nasaan si Hagar. She had not traveled out of his sight, Hindi nawala sa paningin ng Diyos si Hagar. and she had not wandered beyond his reach. At hindi malayo si Hagar sa Diyos para abutin niya ito. She thought she was lost, but God had never lost Hagar. Pakiramdam ni Hagar siya ay naliligaw o wala na, pero ang Diyos hindi kailanman nawala si Hagar sa paningin ng Diyos. Psalms 139 verse 7 and 8 says, Sa aklat ng mga awit, kabanata 139, "Where can I go from your spirit? paano ba ako makakaiwas sa iyong espiritu? Where can I flee from your presence? Saan ba ako makakapunta? If Nang I go wala up ka. to the heavens, you are there. Kung ako ay pupunta sa langit, naroon If ka. I make my bed in the depths, you are there." Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandoon din kayo. Maybe right now you feel completely lost. Pakiramdam mo ngayong umaga para bagang ikaw ay nawawala, naliligaw. Maybe you feel like you have wandered so far from where you're supposed to be. Marahil ikaw ay naglalakbay at ikaw ay naliligaw kung saan ka dapat pupunta. Maybe you are so deep in pain and struggle that even God cannot find you. Marahil ikaw ngayon ay nakakaranas ng kaguluhan, kalungkutan na
Pakiramdam mo, hindi ka kayang matagpuan ng Diyos. But I want you to hear this morning. Pero gusto niyang marinig mo ito ngayong umaga. God has not lost you. Ang Diyos, hindi ka niya iniwan. He knows exactly where you are. Alam ng Diyos kung nasa anong kalalagayan He ka. knows this very moment what you're carrying. Alam ng Diyos sa sandaling ito kung ano ang daladala mo. And He has not taken His eyes off of At you. kailanman hindi niya inalis ang kanyang paningin sa iyo. The second thing that we see is God knew her sorrows. Ikalawang bagay na gusto niyang ipalam sa atin na alam ng Diyos ang mga kalungkutan ni Hagar. He said, "What troubles you?" Sabi ng Diyos, ano ang iyong pinakakabalisahan? God's way of saying, "I know something is wrong." Alam ko merong mali sa iyo. God was not asking her because He did not know. Hindi tinatanong ng Diyos dahil hindi alam ng Diyos kung ano nangyayari kay Hagar. He asked her because He wanted her to know that He knew. Tinatanong siya ng Diyos para malaman ni Hagar na alam ng Diyos ang kanyang nararanasan. He knows our sorrow. Alam ng Diyos ang ating mga kalungkutan. And you know how many times have people told us, like, "You're no one." But you're no one. You're not important. Ilan sa inyo ang nakaranas dito o nakarinig na sinabihan ka na hindi ka mahalaga? The Lord knows when you cry in the middle of the night. Alam ng Diyos na ikaw ay umiiyak kapag kagabi na. He knows the abuse that some of you have endured. Alam ng Diyos yung mga pang-aabusong ginagawa mo na matagal mo nang pinagtitiisan. And the shame that some of you carry. Ang mga kahihiyan na daladala mo. The loneliness of working all day Na sa bawat araw and coming home to a problem you cannot fix. na ikaw ay galing sa trabaho at uwi sa iyong tahanan, mararamdaman mo na naman yung problema na parang hindi mo kayang mapagtagumpayan. He knows, He has always known. Alam ng Diyos na meron kang nararamdaman. Number 3, God wanted to hear her story. At pangatlong bagay, gusto ng Diyos na marinig ang kanyang kwento. Our Father God in heaven Ang ating Diyos Ama na nasa langit, wanted this broken woman to pour out her heart to Him. gusto niya na ilabas ng babaeng ito ang kanyang nararamdaman sa kanya. To tell Him everything. Upang sabihin ang lahat ng bagay sa kanya. Not because He needed the information, He already knew. Hindi dahil kailangan niya ng impormasyon sapagkat alam na ito ng Diyos. Because He knew that she needed to say it. Dahil alam ng Diyos na kailangan niyang sabihin ito. She needed to be heard by someone who could truly understand. Kailangan niyang sabihin ang mga kwento niya sa buhay para mayroong taong makaintindi sa kanya. Brothers and sisters in faith this morning, Mga kapatid ko sa pananampalataya at sa Panginoon, do you have a secret wound you dare not reveal to any human eye? meron ka bang sikretong nararamdaman na hindi mo nasasabi o hindi nakikita ng mga tao? Do you have a story you cannot tell to your spouse, your mother, or your closest friend? Meron kang kwento na sarili mo lang na hindi alam ng nanay mo, ng tatay mo, ng mga kaibigan mo? Then tell it to Jesus. At sabihin mo sa Panginoon. He will listen. Makikinig ang ating Diyos. He's not going to turn away. Hindi ka niya He's tatalikuran. not going to use it against you. Hindi niya yan gagamitin para sa iyo. He's asking even now, Kailangan natin yan sabihin ngayon. what is wrong, my son? What is wrong, my daughter? Ano ang problema mo, anak? Ano ang problema mo? What burden do you carry? Ano ang kabigatan mo ngayong umaga? Not that he doesn't know, Hindi dahil hindi alam ng Diyos, but he wants you to open up to him. pero gusto niya na ibigay mo yan sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya. And number 4, At pang-apat, God was ready and able to help. ang Diyos ay laging handa at may kakayanang tumulong. The question became a door to Hagar, Ang katanungan ay kay Hagar an open door to help. ay naging isang pintuan para sa pagtulong. He was telling her, if you come to me and tell me I am willing and able, Sabi ng Diyos sa kanya, lumapit ka sa akin at ako'y handa at may kakayanang tumulong sa iyo. I love that God is not just willing, but He is able to meet our needs. Gustong-gusto ng Diyos na hindi lamang siya laging handa, kundi meron kakayanan na ibigay sa atin ang ating pangangailangan. There's no bondage that He cannot break. Walang tanikala na hindi niya kayang wasakin. There are no knots He can untangle. Walang mga buhol na hindi niya kayang ituwid. And there is no stain that is so deep that God cannot wash it away. At walang dumi, walang mansa na hindi kayang linisin ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen? We all know about the woman in the Bible with the issue of blood. Alam natin yung kwento sa Biblia na mayroong sakit sa pagdurugo. She had been bleeding for 12 years. Siya ay dinudugo ng 12 taon. She spent everything that she had on doctors and no one could help her. Gumastos na siya lahat sa mga doktor at kung kanino man lumapit na siya.
In her culture, she was considered unclean, untouchable. At sa kanyang kultura, hindi siya malinis at walang lumalapit sa kanya. And she was not supposed to come near Jesus. At hindi dapat siya lumapit kay Jesus. But she slipped through the crowd and touched the end of his garment. Pero sumama siya doon sa karamihan at hinawakan yung damit ng ating Diyos, ni Jesus. And we know at that moment she was immediately healed. Pero alam natin sa sandaling iyon, ang babaeng dinudugo ng 12 taon ay kagyat na pinagaling ni Jesus. Jesus could have just let her slip by, Pwede nang hayaan na lang ni Jesus yon. but he stopped Pero tumigil si Jesus. and he turned around. At hinarap siya. He said, "Who touched me?" At sinabi niya, sino ang humipo sa akin? Not because he didn't know who touched him. Hindi dahil hindi alam ni Jesus kung sinong humipo sa kanya. He knew, Alam niya, but he wanted her to step forward. pero gusto niyang lumapit ang taong ito. He wanted her to look him in the face. Gusto niyang tingnan ito sa mukha. He wanted her to know that she was just not healed, Gusto niyang sabihin sa taong ito na hindi lamang siya pinagaling, but that she was known and he called her daughter. at gusto sabihin ni Jesus na siya ay kinikilala ni Jesus at tawaging anak ng Diyos. Not patient, Hindi isang pasyente, not case number 7, hindi dahil sa case number 7, but he wanted her to know that he knew. pero gusto niyang malaman niya na alam ni Jesus. This morning you are known to God. Ngayong umaga, kilala ka ni Jesus. Amen? Amen? So the third thing is El Rohi. At pangatlong bagay ay El Roy. Rohi means the God who sees. Ang El Roy, ang ibig sabihin ay ang Diyos na nakakakita. So the first time God found Hagar in the desert, Kaya sa unang pagkakataon na nakita ng Diyos si Hagar sa isang disyerto, the first time she fled from Sarah's cruelty, at nung siya ay umalis dahil sa pang-aabuso ni Sarah sa kanya, she had an encounter with the angel of the Lord. nakatagpo niya ang anghel ng Diyos. And at that encounter, she did something that no one else in the entire Bible had ever done. At sa pagtatagpo na iyon ay walang ibang kwento sa Biblia sa nangyari sa pagtatagpong ito. She gave God a name. Binigyan ni Hagar ang Diyos ng pangalan. Genesis 16:13. Sa aklat ng Henesis, Kabanata 13, Thereafter, Hagar used another name to refer to the Lord, tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita ang pangalan ng Panginoon who had spoken to her. na nakipag-usap sa kanya. She said, "You are the God who sees me." Dahil sinabi niya, tunay bang nakakita ako ng Diyos na nakakakita sa akin? She also said, At sinabi niya, "I have truly seen the one who sees me." tunay bang nakikita ako ng Diyos na nakakita sa akin? So the name El Rohi, Kaya ang pangalang El Roy, the God who sees, na ang Diyos ay nakakakita, Hagar named him. si Hagar ang nagpangalan nito. A slave woman, no position, Ang isang babaeng alipin na walang posisyon, no power, no education, walang kapangyarihan, walang pinag-aralan, no standing in society, walang halaga sa kanilang syudad, but yet she gave God a name pero binigyan niya ng pangalan ng Diyos that has echoed throughout all of history. na naririnig hanggang ngayon sa One of buong the names of kasaysayan. God, El Rohi. Isa sa pangalan ng Diyos ay El Roy. She was saying, in all of my life, Sinasabi niya na sa kanyang buhay, in all of the places that I have been, na sa lahat ng mga lugar na aking napuntahan, in all of the years that I have served, ang mga taon na ako'y naglingkod, and been used and been discarded, na ako ay ginamit at pinagmalupitan, no one has ever truly seen me. walang ibang tunay na nahigit na nakakakita sa akin. But you see me. Pero ikaw, nakita mo ako. You actually see me. Talagang nakita mo ako. Could you feel that he actually saw her in the middle of the desert? Naramdaman po ba natin yon na nakita ng Diyos si Hagar sa kalagitnaan ng disyerto? I believe that there are people here this morning Naniniwala siya na meron tao ngayong umaga who truly feel like they are unseen, na pakiramdam mo na wala kang pakinabang o hindi ka napapansin. not by your family or by the church, O ng iyong pamilya o ng simbahang ito, not by the world. o kaya ng sanlibutang ito. But this morning, El Rohi, the God who sees, he sees you. Pero ang ating Diyos na ang pangalan ay El Roy ay nakikita ka He niya. has always seen you. Palagi kang nakikita ng Diyos. You have never been invisible to him. May mga tao na ang tingin sa atin ay hindi tayo nakikita, pero ang Diyos nakikita ka Many niya. years ago in my life, Maraming pagkakataon sa kanyang buhay, a man gave me a word. ang lingkod ng Diyos binigyan siya ng pangungusap.
And he told me, he said, Janet, I see the Lord. Sabi niya, Pastora Janet, nakita ko ang Diyos And he said, and he is holding your picture in his hand. at hawak niya yung larawan mo sa kanyang kamay. And he said, that's my daughter. At sinabi niya, ito ang aking anak na babae. Isn't she something? Meron ba siyang pangangailangan? Isn't she wonderful? Di ba napakaganda niya? Just like a father would speak over his child. Katulad ng isang ama na kapag kakausap niya yung kanyang anak. So this morning, I want to tell you, Ngaya ngayong umaga gusto niyang sabihin sa iyo, he has your picture in his hand. hawak ng Diyos ang iyong larawan sa kanyang kamay. That's my son. Isn't he wonderful? Ito yung anak kong lalaki, di ba napaka-pogi niya? That's my daughter. Isn't she wonderful? Ito yung anak kong babae, di ba napakaganda niya? I'm so proud of them. I love them so much. Pinagmamalaki ko siya, mahal na mahal ko ang taong ito. He sees you. Nakikita ka niya, He loves you. mahal ka niya, And he has great plans for you. at meron siyang dakilang plano para sa iyo. Isaiah 49:16 Wika ng Biblia sa aklat ng Isaiah, Kabanata 49, says, Behold, I have inscribed you in the palms of my hand. Maliit. What verse? 49:16. Tama. Narito aking inanyuan ka sa mga palad ng mga kamay ko. What does it mean to be seen by God this morning? Anong ibig sabihin na nakikita na tayo ng Diyos ngayong umaga? It means he sees your past. Ibig sabihin nun, alam ng Diyos ang iyong nakaraan. Oh. Nakikita niya. You may be like, oh. Parang natakot ka yata na alam ng Diyos ang iyong nakaraan. He sees all of it. Nakikita niya lahat ng iyon. And he has not turned away. At hindi ka niya iniwan. He sees your pain. Nakikita niya ang iyong mga sakit na nararamdaman. The wounds that people have never acknowledged. Ang mga sugat na nararamdaman mo na hindi pansin ng mga tao. And he calls them real. At tinatawag niya itong tunay. He sees your lack of resources. Nakikita niya na ikaw ay kulang o kapos. Your hard life, your struggle to survive. Yung iyong kapaguran, yung iyong kakulangan. And he does not despise you for it. O yung mga kakulangan natin at hindi kanya pababayaan. He sees your value. Hindi kanya iiwan at nakikita niya ang iyong halaga. Even when the world treats you like you have none. Kahit na ang daigdig na ito kung parang ituring tayo na wala tayong halaga. And he sees your future this morning. At nakikita niya ang iyong hinaharap. Even when you feel like you can't look beyond today. Kahit na pakiramdam mo parang napaka-imposible. Psalms 147:3. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 147, He heals the brokenhearted and bandages their wounds. kanyang pinapagaling ang mga may pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Has there ever been a time in your life that you felt like God has truly seen you? May pagkakataon ba sa ating mga buhay na pakiramdam natin na nakikita tayo ng Diyos? When you knew that He was real and He felt so close? Na kapag pakiramdam natin na ang lapit-lapit sa atin ng Diyos? What happened to you? How did it change you? At ano ang nangyari sa iyo at papaano ka nito binago? Every time He sees the nail print in His hand, He sees you and He sees me. At kapag kalaging sa pagkakataon na hawak ng Diyos ang ating mga larawan, And number lagi 4, tayong nakikita ng Diyos. Pang-apat, the fountain was there all along. yung bukal ay palaging nandoon o naririyan. She's sitting in the desert with her son that's dying. They have no water. At sila ay nakaupo sa isang disyerto at malapit nang mamatay yung kanyang anak na walang tubig. And Genesis 21:19 says, Sa aklat ng Genesis, Kabanata 21, Then God opened her eyes. sabi ng Diyos, at binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata. She's a mother. Siya ay isang ina. She had already looked everywhere for water. Naghanap na siya ng tubig. She had searched, there was nothing. Naghanap siya at wala siyang natagpuan. But the scripture says the Lord opened Hagar's eyes and she saw a well of water. At sabi ng talata, binuksan ng Diyos ang mata ni Hagar at nakakita siya ng isang balon. She quickly filled her water container and gave the boy a drink. At mabilis, kanyang pinuno yung kanyang lagay ng tubig at binigyan niya ng tubig yung kanyang anak para makainom. Why didn't she see the well before? Bakit hindi niya nakita yung balong ito? Was it there? Nandoon ba talaga yung balon? Yes, it was there. Oo, nandoon yung balon. It'd been there all the time. Sa lahat ng oras, When she nandoon yung balon. When she was tipping the last drops into her son's cracked lips, the fountain was there. At yung halos isang patak na lang ng tubig na pinapainom niya sa kanyang anak, yung balon nandoon. When she was giving up hope, the fountain was there.
wala na siyang pag-asa, pero yung balon, yung bukal, nandoon. When she was preparing to die, the fountain was right there. Nung handa na siyang mamatay, yung balon ay nandoon. She could not see it because her eyes were full of tears. Hindi niya makita yung balon dahil yung kanyang paningin, yung mata ay punong-puno ng luha. She could not see it because she was staring so hard at her problems. Hindi niya makita ang balon dahil dala-dala niya yung napakabigat na pagsubok na kanyang nararanasan. At the empty water bottle, At doon sa isang sisidlan na walang laman, at her dying son, at yung kanyang anak ay halos mamatay na, at her terrible circumstances. at sa napakatinding pagsubok na kanyang naranasan, She could not see the provision of God that was already there. hindi niya makita yung kaloob ng Diyos na halos nanduroon na sa kanyang harapan. So why do we miss the fountain? Bakit hindi niya nakita ang balon na ito? Our eyes are blinded by our tears. Ang ating mga paningin ay nabulag dahil sa ating mga pagluha. Grief and loss and pain make it genuinely difficult to see what God has already provided. Yung pagsubok na ating kinakaharap o nararanasan, nagiging sanhiyan para hindi natin makita yung kaloob ng Diyos sa ating mga buhay. It's not a weakness in us, Hindi yan kahinaan sa atin. but that is what suffering does to us. Pero yan yung binibigay o dinudulot ng kahirapan sa atin. God's answer to Hagar was not to take away her tears. Sabi ng Diyos kay Hagar, hindi ko alisin ang iyong mga luha, It was to open her eyes through her tears. kundi buksan yung kanyang paningin dahil sa mga luhang kanyang nararanasan. So many times we're too fixed on our problems, on our wounds. Maraming pagkakataon nakatuon tayo sa ating mga sugat at sa ating mga problema. We spend all of our time thinking about our injuries, Iniisip natin sa lahat ng pagkakataon yung ating mga nararanasan. rewinding over and over in our mind what has been done to us, At paulit-ulit nating iniisip yung mga tao nakasakit sa atin, paulit-ulit na lang. counting all of our losses. Binibilang natin yung mga bagay na nawala sa atin. We miss the fountain that God has placed right beside us. Hindi natin nakikita yung balon na ibinigay ng Diyos, halos katabi na lang natin. Because staring at your wound will not heal it. Dahil kapag lagi nating iniisip yung mga sugat natin, hindi tayo gagaling. Only looking to God will heal it. Kapag tayo'y tumingin sa Diyos, yun lamang ang makapagpapagaling sa And atin. sometimes we believe that God has moved on without us. At minsan pakiramdam natin kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay na hindi tayo kasama. That's a lie. Yan ay isang kasinungalingan. I think it's one of the most dangerous lies the enemy tells his God's suffering children. Yan yung pakiramdam ko na napakasama sa ating mga buhay na iniisip natin na kumikilos ang Diyos na hindi tayo kasama. That your God has moved on without you. Na ang Diyos ay kumikilos na hindi tayo kasama. He'll heal others, but he's not going to heal you. Pinapagaling ng Diyos yung iba, pero ako hindi kayang pagalingin ng Diyos. He can provide for others, but you are too broken, too sinful, too forgotten. Kayang magbigay ng Diyos sa ibang mga tao, pero sa akin pakiramdam ko, isa akong makasalanang tao at hindi binibigay ng Diyos ang aking pangangailangan. It's a lie. Yan ay isang kasinungalingan. The fountain is there this morning. Ang balon ng Diyos ay naririyan It ngayong is umaga. there before you know you even need it. Nanduroon na yung balon na yun, yung balon na yun, kahit na hindi mo pa kailangan. When Jesus was on the cross, Nung si Jesus ay nasa cross, he said, "It is finished." sabi ng Diyos, tapos na. That means provision has already been made. Ibig sabihin, yung kaloob ng Diyos ay ibinigay na sa atin. It was complete, Yan ay kumpleto, it was total, yan ay buo, and it was for you this morning. at yan ay para sa iyo ngayong umaga. Amen. Amen. There's a story about a donkey in a pit. Merong isang kwento patungkol sa isang asno at isang butas. A farmer's donkey fell into a deep pit and he could not get out. Yung asno ng isang magsasaka ay nahulog doon sa isang butas at hindi niya ito maalis. The farmer decided there was no way he could get the animal out. Sabi ng isang magsasaka, wala nang ibang paraan para yung aking alagang hayop ay maalis doon sa butas. So he called his neighbors Kaya tinawag niya yung kanyang mga kapitbahay. and they began to shovel dirt into the pit to bury the donkey. At ang ginawa nila, tinabunan na lamang nila yung kanyang alagang hayop. And every time they shoveled dirt onto the donkey's back, At habang sila ay nilalagay yung mga dumi doon sa butas the at sa donkey likod ng shook it asno, off. at ang ginagawa ng asno ay inaalog niya yung kanyang katawan. And he began to step on the dirt. At napasimula siyang apakan yung mga dumi na inilalagay sa kanya. Shovelful after shovelful. At sila ay umukay, nagpala ng mga dumi.
The donkey shook it off and he stepped on it. At ang ginagawa lamang ng asno ay kanyang inaalog yung kanyang katawan, inaalis yung dumi. Until finally the donkey stepped right out of the pit and walked away. Hanggang sa yung asno ay makaahon na doon sa isang butas at makaalis doon sa butas. Some of you this morning feel like dirt is being shoveled on top of you. Pakiramdam natin sa atin ngayon na para baga tayong tinatapunan ng dumi sa ating mga likuran. People have shoveled their abuse, Yung mga tao ay tinatapunan sila ng mga pang-aabuso their rejection, their cruelty, na hindi sila tinatanggap dahil sa pinagmamalupitan sila and their shame on top of you. at isang kahihiyan sa kanilang mga buhay. And the devil has shoveled pain into your life. At ang dyablo ay patuloy na tinatapunan ka ng mga dumi sa iyong But I buhay. want to tell you this morning, Pero gusto niyang sabihin sa iyo ngayong umaga, shake it off. ligligin mo lang yan. The Bible says the enemy is under our feet. Step Sabi ng on it. Biblia, ang ating kaaway na si Satanas ay nasa ating mga paanan. Every hard thing in our life that God allows, Lahat ng mga mahirap na bagay sa ating buhay ay pinahintulutan niya ng Diyos. you can use it to get higher. Pwede mo yang gamitin upang ikaw ay tumaas, umangat. You can get out of the pit that the enemy wants you to stay in. Maaari kang umalis sa butas na yan na gusto ng dyablo na manatili. Amen. Amen. So the fifth thing is pitiful or powerful. You must choose. Ang panglima, gusto mo bang ikaw ay maging mahina o makapangyarihan, dapat kang magpasya. Beauty for ashes. Isang kagandahan mula sa alikabok. Isaiah 61 verse 1 to 3. Sabi ng Isaiah, Kabanata 61, The Spirit of God is upon me, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. He has sent me to bind up the brokenhearted, Kanyang sinugo ako upang mapagaling ang mga bagbag na puso, to proclaim liberty to captives, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag, opening of the prison to them that are bound, at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo, to proclaim the acceptable year of the Lord, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon, and the day of vengeance of our God, at ang araw ng pagiganti ng ating Diyos, to comfort all who mourn, upang aliwin ang lahat ng tumatangis, to appoint unto them the morn, that they may mourn in Zion, upang pagkalooban sila na tumangis at na tumatangis sa Zion, to give them beauty for ashes, upang bigyan sila ng putong na bulaklak sa halip ng mga abo. the oil of joy for mourning, Sa halip na pagtangis ay langis na kagalakan. and the garment of praise for the spirit of heaviness, Sa halip na lupaypay na diwa ay damit ng kapurihan. that you might be called trees of righteousness, Upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katuwiran, the planting of the Lord, ang pananim ng Panginoon, that he might be glorified. upang siya'y bigyan ng kaluwalhatian. God sees your pain. Nakikita ng Diyos ang iyong kahirapan. El-Rohi, El Roy! El-Rohi, El Roy! sees every tear. Nakikita niya ang bawat pagluha. And your tears are so important to him. At ang iyong pagluha o mga luha ay mahalaga sa He Diyos. puts them in a bottle and he saves them. Inilalagay yan sa isang sisidlan at pinapahalagahan ng Diyos. He notices Napapansin niya ito. and he remembers your tears. At inaalala ang iyong mga luha. But he does not call you to stay in your pain. Pero hindi ka tinawag para manatili sa iyong mga kahirapan. He calls you to step out of it. Tinawag ka niya para ikaw ay humakbang. He calls you to receive the beauty for ashes. Tinawag tayo ng Diyos para maranasan ang mga pagpapala. But you cannot hold on to the ashes Pero hindi tayo manatili and sa receive abong the ito beauty. at matanggap ang kagandahan. You have to open up your hand. Kailangan mong buksan ang iyong palad. You have to release the ashes. Kailangan mong pakawala ng mga alikabok. And I mga know abo. what some of you have been through. At alam ko na merong isa sa inyo rito ang nararanasan ito. And I would not minimize that for a single moment. At hindi niya ito mamaliliitin ngayong umaga. But I want to ask you today, Pero gusto niyang tanungin ka ngayong umaga. do you want to stay in your pain? Gusto mo bang manatili sa sakit o Or kahirapan? do you want to be healed? O gusto mong gumaling? He will give you beauty for ashes. Bibigyan ka ng Diyos ng kagandahan. But you have to release the ashes. Pero kailangan mong pakawalan muna ang abo. There's 5 things towards healing that God opens to us. Ang 5 bagay na ito na binigay sa atin ng Diyos para tayo ay gumaling. The first step, Ang unang hakbang, receive God's unconditional love. tanggapin mo ang kawalang kondisyong pag-ibig ng Diyos. Not as a reward for your good behavior, Isa itong
kaloob dahil sa iyong mga kabutihan, but just as a gift. pero tanggapin mo ito bilang isang kaloob. It's not by works of righteousness that we're saved this morning. Hindi tayo maliligtas dahil sa mabubuting gawa ngayong umaga. God does not love you more when you behave better, Hindi dahil sa iniibig ka ng Diyos dahil ikaw ay isang tahimik o mabuti. and He doesn't love you less when you fail. At hindi ka niya iibigin dahil ikaw ay nagkasala o nabigo. He doesn't turn His love off and on, Hindi tayo tinalikuran ng pag-ibig ng Diyos. but love is who He is. Dahil ang pag-ibig ay ang ating Diyos. And He loves you this morning, At iniibig ka niya ngayong umaga, right now, exactly as you are, kung sino ka ngayon, with a perfect and unconditional love. na isang perpekto at walang kondisyong pag-ibig. You are not an orphan this morning. Hindi ka isang palaboy ngayong umaga. You are a child of the Most High. Ikaw ay anak ng kataas-taasang Diyos. Number 2, Pangalawa, choose to forgive those who have wronged you. piliin mo na magpatawad sa mga taong nagkasala sa And I think that is the hardest step that we have to make. At yon yung napakahirap na hakbang na pwede nating gawin. But it is not optional this morning. Pero hindi yan optional. Hagar could have allowed Abraham's sin to poison the rest of her life. Si Hagar, hinayaan niya si Abraham na lasunin ang kanyang buong buhay. She could have lived in bitter rebellion for the next 40 years, Maari siyang mamuhay ng rebelyon sa loob ng 40 taon. letting hatred eat her alive. Mamuhay ng merong sakit. God did not tell her, go back and confront Abraham. Hindi sinabi ng Diyos na bumalik ka at kausapin mo si Abraham. Basically, He said, leave Abraham to me. Sabi ng Diyos, iwan mo, ibigay mo sa akin si Abraham. You do not have to forgive in order to excuse what was done to you. Hindi mo kailangan magpatawad para lang sabihin na yung mga tao nakagawa sa iyo ng masama. You forgive in order to free yourself. Ikaw ay nagpapatawad para palayain mo ang iyong sarili. The person who wronged you is not suffering from your bitterness, you are. Ang mga tao nagkamali sa iyo ay hindi sila naghihirap dahil sa maling ginawa mo, kundi sa mga maling ginawa nila. So number 3, stop blaming. At pangatlo, ay tigilan mo na ang paninisi. Own your own healing. Tanggapin mo yung sarili mong kagalingan. What was done to you may be the reason you are where you are. Kung ano man ang ginawa sa iyo, maaring yan ay isang dahilan kung nasa saan ka ngayon. But it cannot Hindi yan maaari. remain your excuse to stay there. Hindi yan maaaring manatiling dahilan mo para manatili sa kalalagayan mo. Hagar could not choose what happened to her, Si Hagar hindi niya pinili kung ano yung nangyari sa kanya. but she could choose what happened next. Pero maaari siyang pumili kung ano yung susunod na mangyayari. And you can choose what happens next. At maaari kang pumili kung ano yung gusto mong mangyari sa Her susunod. wound was real, Ang ating mga sugat ay totoo. but you cannot allow your wound to define your future. Pero hindi mo hayaan na ang sugat mo ang magpasya sa iyong hinaharap. God has a plan and a purpose for your life. Ang Diyos ay mayroong dakilang layunin sa iyong buhay. Number 4, Pang-apat, let go of self-pity. hayaan mo, iwasan mo na ikaw ay magsarili o ilayo mo ang iyong sarili sa karamihan. No matter how hard your life has been, Ano man yung hirap na nararanasan mo ngayon, self-pity will not improve it. yung tinatawag na self-pity ay hindi yan magpapalago sa iyo. Self-pity keeps you looking backwards. Yung salitang self-pity ay yan yung dahilan na palagi mong titingnan ang iyong It keeps you looking at nakaraan. what you've lost, Palagi mong titingnan yung nakaraan mo kung ano yung mga bagay na nawala sa iyo. what was taken from you, Kung ano yung mga bagay na kinuha what sa you'll iyo. never have. Yung mga bagay na wala ka. But God wants you to count your blessings. Pero gusto ng Diyos na bilangin mo ang pagpapalang Look for meron what ka. is still in your hand. Tingnan mo kung yung mga bagay na anong nasa sa kamay mo. All Hagar had was an empty water bottle. Anong meron si Hagar ay isang sisidlang walang laman. God said, open your eyes. Sabi ng Diyos, buksan mo ang iyong There's a paningin. well right here beside you. Merong isang balon dyan sa tabi mo. Folks, stop staring at the empty water bottle. Huwag kang manatiling tumingin sa mga bagay o sa isang sisidlang walang Ask laman. our God to open our eyes this morning. Hilingin mo sa Diyos na buksan ang ating mga mata. Number 5, Panglima, stay in the Word. manatili ka sa salita. It's your medicine. Yan yung isang gamot.
The Word of God is a medicine for every wound of your soul, Ang salita ng Diyos ay isang gamot sa bawat isa, sa bawat kaluluwa natin. for everything that you've ever suffered. Sa mga bagay na hindi pa natin nararanasan. There's something in the Word of God for anything that ails you. Mayroong mga salita ng Diyos na maaaring magpagaling sa iyo. And I want you to know that you have a prescription, At gusto niyang sabihin sa iyo na mayroon And that reseta ang Diyos sa iyo. and that prescription At sa resetang ito, comes with unlimited refills. na nanggagaling yung mga bagay na walang limitasyon. And you cannot overdose on the Word of At God. hindi ka ma-overdose sa salita ng Amen. Diyos. Amen. You need to read it. Kailangan mo lamang basahin. You need to speak what it says. Kailangan mong sabihin kung anong You sinasabi need nito. to memorize it. Kailangan mong kabisaduhin. And you need to do what it says. At kailangan mong gawin kung ano yung The Word sinasabi. will do what no counselor, Ang salita ng Diyos ay kayang gawin. no medicine, Ang daigdig na ito ay walang gamot. no human being can do. Walang tao na kayang gawin ito. His medicine will heal places that no one else can reach. Ang gamot na ito ay kayang pagalingin yung tao na ito na hindi kayang pagalingin ng daigdig. So this morning, He sees you. Kaya ngayong umaga, nakikita ka ng Diyos. He has not forgotten you. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. We began this morning about the woman with her son that's in the desert and they're dying. Nagsimula tayo ngayong umaga sa isang babae na mayroong anak na halos mamamatay na. She thought she was forgotten, At pakiramdam niya siya ay kinalimutan. but God had never taken His eyes off of her for one single moment. Pero ang Diyos kailanman hindi inalis ng Diyos ang kanyang paningin kahit na isang sandali. He came to her, Dumating siya roon He called her by name, sa kanya at tinawag siya sa kanyang He pangalan. asked her for her story, Tinanong niya ang kanyang kwento. He opened her eyes to see what was before her, Binaksan ng Diyos kung ano ang kanyang paningin. and He provided for what she had asked for. At ang Diyos ay nagkaloob sa kanyang He pangangailangan. blessed her and her son, Pinagpala ng Diyos siya at ng kanyang anak. and through that son became a nation. At sa anak na ito ay naging isang bansa. All of that from one woman sitting in the desert weeping. Ang lahat ng bagay na iyon ay dahil sa isang babae na nakaupo sa buhanginan sa isang disyerto na lumuluha. And God has not lost you this morning. At ngayong umaga, kailanman hindi ka iniwan ng He's Diyos. not confused about where you are, Hindi siya nag-aalala kung nasaan ka ngayon. what you're going through. Kung ano yung nararanasan mo. He has not grown tired of your story Hindi siya napapagod sa pakikinig sa iyong kwento or moved on to someone more deserving. o kaya ay makinig doon sa dapat niyang pakinggan. You are seen, Ikaw ay you nakikita, are known, ikaw ay kilala, you are loved, ikaw ay inibig, and He has not finished with you yet. at hindi pa siya tapos sa iyo. El Rohi Elroy, sees you. nakikita ka. He sees you. Nakikita ka ng He Diyos. sees me. Nakikita niya ako. He will give us the right words when we're praying and we're crying out to Him. Bibigyan niya tayo ng tamang salita kapag tayo tumawag at umiyak sa So Kanya. this morning, if you're feeling forgotten, At ngayong umaga, kung pakiramdam mo, ikaw ay iniwan, El Rohi sees. Elroy, And He can carry the wounds nakikita tayo ng Diyos at kaya niyang dalhin yung ating mga sugat from what others have done to you. sa mga taong gumawa sa iyo nito. He can bring healing today. Kaya niyang magbigay ng kagalingan sa iyo. Stop staring so hard at your problems Huwag mo nang masyadong pagtuunan ng pansin ang iyong problema that you have missed the fountain that God has placed beside you. na halos hindi mo na mapapansin ang balon na kaloob sa iyo ng Diyos. Ask Him this morning to open your eyes. Hingin mo sa Kanya ngayong umaga na buksan niya ang iyong mata. If there's bitterness in your heart towards someone, Kung merong pait sa iyong puso ngayong umaga sa nakagawa sa iyo, someone who wronged you, sa mga taong gumawa ng mali sa iyo, let God be the one who deals with that person. hayaan mo na ang Diyos ang makipagtuos sa taong iyon. And let freedom come to you today. At hayaan mo ang kalayaan na dumating sa iyo ngayong umaga. You are not Hagar any longer. Hindi ka na si Hagar kailanman. You're not going to just sit with your back against your problem, Hindi mo na iiwan ang problema mo sa iyong likuran waiting for it to be over. para hintayin na matapos lamang. You are the Hagar this morning Ikaw yung Hagar ngayong umaga who has heard God speak. na narinig mo ang tinig ng Diyos. The Hagar who has been named. Na si Hagar na binigyan ng pangalan, The Hagar that got up na si Hagar na tumayo and walked to the fountain. at pumunta doon sa isang balon. Let's pray this morning. At manalangin po tayo ngayong umaga.
Father, this morning you see everyone in this room. I don't know everyone here, but you see each one that's here. Maybe there's someone that's visiting. Maybe you're a visitor here this morning and you don't know Jesus Christ. Marahil ikaw ay bisita ngayong umaga at hindi mo pa kilala si Jesus. The first step is opening up our eyes and receiving Christ as our Savior. Unang hakbang, kailangan natin buksan ang ating paningin at tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas. If you are here this morning, you do not know Jesus Christ, Kung narito ka ngayong umaga at hindi mo pa kilala ang ating Panginoong Jesucristo, just lift up your hand and say, Janet, would you pray for me? at taas mo ang iyong kamay at sabihin mo, Pastora Janet, gusto kong ipanalangin mo ako. I want to know Jesus as my Savior. Gusto kong makilala si Jesus bilang aking tagapagligtas. Meron po ba? Meron po ba kaming bisita? Gusto mong tanggapin ang ating Panginoong Jesus? Maybe this morning you feel like Hagar. Pero marahil ngayong umaga, pakiramdam mo katulad ka ni Hagar. Maybe you have gone through so many things in your life. Marahil dumadaan ka ng napakaraming pagsubok sa iyong buhay. Maybe you're facing a situation right now, Marahil meron kang kinakaharap na isang sitwasyon ngayong umaga, ngayong sandali. and you are in that hole so deep At naroon ka sa isang butas na napakalalim that you cannot see the answer that God is providing. na hindi mo makita ang kasagutan ng Diyos na Kanya nang ipinagkaloob. But El Roi sees you this morning. Pero ang Diyos na si El Roy ay nakikita niya tayo. He has a plan and a purpose for your life. Meron siyang plano at layunin sa iyong buhay. These altars are open this morning, Ang altar na ito ay bukas para sa iyo. and I want you to be encouraged to come down here, and we will pray with you this morning. At hinahamon niya kayo na tayo ay lumapit Amen. at kanya-kanyang Hallelujah. ipapanalangin Thank you, ngayong Jesus. umaga. Thank Sige you, po mga Jesus. kapatid, tumayo po tayo. Bukas po ang altar. Lumapit po tayo dito sa harapan.